Mr. President, under Article 11 on accountability of public officers of our Constitution, it is stated that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Ang pinagtutunghan ko po ay ang Food and Drug Administration or FDA. During the October 1 DOH budget hearing, I criticized FDA for its negligence on the continued sale of unregistered products that pose health risk. Bakit pala sila issue ng mga health advisory warning kung wala man lang effort on their part to implement these advisories? The FDA defended itself by saying it only has 890 plantilla employees, which limits its ability daw to monitor the banned products. But this is really unacceptable. At that point, I directly challenged FDA Director General Paulo Teston that if by next hearing these banned products are still being sold in the market, he should resign from his post because the public is clearly not benefiting from his leadership. So since the last hearing, up to now, wala pa rin pong ginawa, Mr. President, ang FDA. And I still have the list of the same products. Pero sabi po kanina ng FDA, Mr. President, November 7 lang nagpadala ng letters, so it took them more than a month to just send a letter to different online platforms. Napakabagal, Mr. President. Gusto ko po hain ng challenge sa FDA for the second time. What if my office or Rapid Tulfo in Action mapatake down yan in 1 week or less? Will you ask him to resign? Challenge taken. Sumagot na po ng yes si Yes. Secretary, Mr. Thank you. President. Mainit na komprontasyon sa Senado. Food and Drug Administration or FDA, kinastigo ng mga senador dahil sa pagdami ng peking gamot at supplements, online at maging sa mga physical stores. May mga talagang nagpapanggap lang na legit. Sa katunayan, nakakita ang aking staff ng mga illegal na droga, gaya ng CBD oil, magic mushrooms, at LSD na binibenta online bilang chocolates at trading cards. Pinangunahan ni Senator Risa Hontiveros ang investigasyon ng Senate Committee on Health kaugnay ng paglaganap ng mga produktong hindi rehistrado sa FDA, lalo na ang mga ibinibenta online sa e-commerce platforms at social media katulad ng TikTok, Lazada, Shopee at iba pa. Ayon sa mga senador, delikado ito sa publiko dahil walang kasiguruhan kung ligtas, epektibo o tunay ang mga produktong ito. Sa online shopping, si seller mabilis gumalaw. Nakapagtatago sa iba't ibang account, mabilis magpalit ng business model. Samantalang yung mamimili, salat sa proteksyon para pangang pinag-eeksperimentuhan na. Samantalang ang ating mga kababayan, nagkakasakit na. At may mga ulat din mula sa ilang dialysis centers na pabata ng pabata ang mga pasyente nila. Isa sa mga tinitignan ay yung pag-inom ng supplements o gamot na hindi malinaw ang pinanggalingan at hindi dumaan sa tamang regulasyon. So, saan ba talaga nagkukulang? Sa batas ba o sa enforcement ba? Nauwi sa matinding sagutan ang Senate hearing tungkol sa kakulangan umano ng Food and Drug Administration sa pagpigil ng fake at unregistered medicines at supplements na malayang nabebenta sa merkado. Kabilang umano rito ang antibiotics at iba pang regulated drugs, pati mga peking version ng kilalang brand ng gamot. Naging matapang ang mga tanong ni Senator Raffy Tulfo matapos isiwalat na nakabili ang Senate team ng mga prescription-only medicines online kahit walang reseta ng doktor. Dilagay. Top 1 ng FDA sa ARTA complaints. Ang registration inabot ng taon. Laganap ang fixer
At may guaranteed license pa daw dahil may kakilala sa loob. May content creator rin na tinatakot na magbayad ng 400,000 pesos o ipopost ang warning sa kanyang old products. Sa huli, local business owners ang lugi. Ubos ang puhunan, ubos ang oras. From application to registration, palpak o regulation, palpak. Kaya halata na may kurap. Sa counterfeit medicines naman, nakabilang aking team ng fake Biogesic, fake Decolgen Forte, at fake Neosep. Mas mahal pa minsan kaysa sa butika, pero hindi epektibo at mas delikado. Dahil pwede magdulot ng severe allergic reactions. May naibalita rin na peking cancer medicines, mga produktong dapat binabantayan online ng ating enforcement agencies. Dahil kung aasa lang sa FDA, baka marami nang mamamatay. Tinalakay din hindi lang ang paglaganap ng fake at unregistered medicines at supplements kundi pati ang matagal ng reklamo tungkol sa mabagal, magulo at umunoy hindi patas na proseso ng pag-i-issue at pag-renew ng permits sa FDA. Ayon sa mga senador, hindi lang ito simpleng delay. Para sa maliliit na negosyante, bawat araw na walang permit ay katumbas ng lugi, utang at minsan pagsasara ng negosyo. Samantala, lumalabas sa mga tanong sa hearing na mas mabilis umano ang proseso para sa malalaking kumpanya na nagdudulot ng hinala kung patas ba talaga ang sistema. Very unfortunate po na nagreklamo po sa akin ay ang local government ng Palawan, ang Office of the Governor. May pinaprubahan po sila ng mga dialysis machines sa FDA 2018 pa po. 2018, dialysis machine para gamitin po sa provincial hospital ng Palawan. Bakit tumagal ng from 2018, 2025 pa ng December ay hindi pa po na-aprobahan na kailangan po ng ospital ng Palawan yung mga dialysis machine kasi magiging libre na po ang pagpapagamot ng mga Palawenyo. Unfortunately, inupuan lang po ng ahensya. At dito na naging mainit ang palitan ng salita, pinunani na Senator Raffy Tulfo at Senator Erwin Tulfo ang pamunaan ng FDA. Hindi lang dahil sa peking gamot na patuloy na nakakalusot sa merkado, kundi dahil sa umano'y bulok na sistema ng regulasyon. Ayon sa mga senador, kung talagang gumagana ang sistema, hindi dapat nahihirapan ang maliliit na negosyo at hindi dapat nakakalusot ang mga delikadong produkto. Senator Yes. Raffy, Thank you you for had that, a reaction to I was the listening presentation. to his opening statement at natatawa ko kaya nga bumulang ko sa'yo, sabi ko sinungaling. And I can prove that. Sabi niya kukunti lang daw sila but they're doing their best, but their best wasn't good enough. Example, pag mga multinational companies ang nag-a-apply for certificate product registration, ang bilis po ng approval. Pero pag yung mga regular mid-size o maliliit na pharmaceutical companies, ang tagal inaabot ng taon hanggang sa magsasawa na lang po yung nag-a-apply. And I have proof for that. Meron example ko sa iyo, Attorney Teston. Yung strike na mosquito killer. For so many years, tuloy-tuloy lang yung approval niya sa renewal. And then comes 2018 ata yun if I'm not mistaken. Kasi sila yung produkto na water-based. Kaya kahit na kumakain ka, mag-spray yan, hindi ka malalason unlike dun sa isang competitive na kompetensya na produkto. So mag-renew siya, 2018, ayaw na i-renew. Ang dami na pasikot-sikot, samantalang wala namang dinagdag na formulation or binagong formulation. Why? Pumasok kasi yung kakompetensya produkto, yung Baygon, na kaparehong formulation na water-based, kinancel sila, inapruban yung sa Baygon. Ganon silang magtrabaho. At itong company ito, maliit na company lang. Pag maliit na company, hindi nyo inaaprubahan, iniipit nyo. Pag malaking pharmaceutical company, yung multinational, approve kayo na approve. Why? Because may mga lagay. Ganon kayo eh. Pagkatapos, kita. Sabi mo ilang kayo? 800. Ito. Pakita ko sa'yo. Tamad kayo eh. Look at this. These are Chinese products na nabibili sa Binondo.
na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan oh, mga Chinese products. Meron pa dito, may amphetamine pa. Oh, sabi nyo masama sa kalusugan. Bakit yung pinapayagan? Ba't di kayo nag-raid? Di ba meron kayong enforcement group na armed kung kailangan? Di ba? Tapos meron pang biogesic dito na fake. Oh, nasa yung biogesic na fake? Meron din kami nabili fake na biogesic, fake na Neosep, and fake na Decolgen. Ayan. Alam nyo, Director General, itong mga fake na medicines, hindi natin alam kung anong formulation ito. Maring masama sa kalusugan to. Kung hindi man siguro effective, okay lang sana. Hindi tumatalab. Pero paano kung may side effect? Bakit hindi nyo po nahuhuli ito? Ba't kami? 800 ang tao nyo, kami ang tao ko, 2 lang ang tumutok dito, ang dami namin nagawa. Hindi ma-approve-approvean? Why? Kasi hindi kayo nakafocus doon. Kasi walang lagay yun eh. Kaya sinang tabi nyo. Pero kung may mag-apply na malaking pharmaceutical companies, I bet you, approvean nyo agad yun. Eh kung hindi pala tumawag si Sen. Erwin, tenga lang yun. It's either inutil, tamad, or nag-aantay ng lagay. Ganun lang po yun. You guys are not doing anything. Akala ko ba mag-resign ka? Paano yan, sir? Yung hinamo kita dito noon na kapag naipadown ko yung mga hindi nyo mapadown for so many months and years, mag-resign ka. Sabi mo, we will comply. And then hinamo ko ulit yung boss mo, si DOH Secretary, na sabi ko, yung meron pa nga kayong produkto na 12 years na, hindi nyo mapadown, ma-take down. Tsaka yung mga sa advisory, sabi ko, paano ko mapa-take down ko yan at hindi nyo mapa-take down? Sabi kay DOH Secretary Herbosa, would you ask Attorney Teston to resign? Sabi niya, yes. Sir, inutil ka po. I'm sorry to tell you. You're incompetent. At yan mismo, sinabi ng ARTA, kayo ang one of the most complaint agency. ARTA na po mismo nagsabi niyan. At dudugtungan ko. Dapat kayo, karamihan kayo sa management, magsi-resign na kayo. Inutil kayo eh. Wala kayong ginagawa kung hindi humintay lang siguro ng lagay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies. Yung mga hindi naglalagay, sorry kayo, naglalagay, tuloy-tuloy lang, hindi gaya. Na, mabilis lang. Bakit nakalusot ito mga fake na mga Decolgen, fake na Neosep? Alam niyo po ito? Ang dami ito sa mga sari-sari store, nagkalat. Halos lahat ng sari-sari store pinupuntahan namin. So kawawa pala itong mga pobre kasi yung mga iba, Madam Chair, hindi naman sila pupunta sa mga Mercury. Kung ano yung pinakamalapit, tindahan, sari-sari store, bili sila dyan. Tapos mas mura. Oh, yung pala fake. Oh, hindi pa delikado. Tapos meron pa yung injection na supposed to be para sa diabetes, Ozempic. And then, ginagamit ngayon para pampapayat. Pero dapat yan with prescription kasi injection yun, Madam Chair eh. At binibenta sa Shopee. Hindi niyo po nahuli yun. Binibenta sa Lazada. Marami pong mga produkto na they're not supposed to be in the market. Kayo na po mismo nagsabi. And yet pinapayagan nyo. O meron ko isang sample. Ito naman, on the other. Hindi napigilan ni Senator Tulfo ang galit at tinawag niyang inutil ang FDA dahil saan niya ipalpak na pagpapatupad ng batas. Inakusahan niya ang ahensya ng kapabayaan at posibleng pagprotekta sa malalaking negosyo. Diretsahan ding hinamon ni Tulfo si FDA Director General Attorney Paulo Teston na kung hindi kayang gampanan ang tungkulin, mas mabuting magbitiw na lamang sa pwesto. You automatically approve na po. So how namin many yung days? renewal. I'll take your word for it. Now, kapag meron pa ako narinig, mag-resign ka na this time. Hindi nga, hamon ko sa'yo to. Hindi nga, kasi marami, tambak eh. Nagreklamo sa akin, renewal lang ito, Sen. Rafi. And yet, taon na. Yung iban, give up na. Bakit? Nag-aantay kasi ng lagay. Kasi tama ka, dapat automatic pag na renewal lang yan at walang pagbabago sa formulation, approve kayo ng approve. Negosyo yun eh, business at saka mas mura yung kaysa sa mga multinational companies.
Para naman bigyan natin pabor yung mga mahirap nating kababayan na maging affordable yung medicine, whether that is supplement man or whatever. Food Tama. supplement. Wag yun. Kasi nakatutok po kayo sa multinational companies. Why? Because the multinational companies, malakas magbigay. Malakas maglagay. Doon kayo nakatutok eh. Madam Chairperson, respectfully, Attorney Teston. reservations on that statement po. Ang FDA po marami pong tao, ang presumption ko po lahat po sila matuwid. So kung meron po, ulitin ko po, kung meron po kayo impormasyon dito, makikipag-unayan po yung opisina ko upang matukoy po natin itong mga tao na to. Dahil marami pong, ang mga tao po ng FDA, mga evaluators, mga health sciences po yung mga kurso niyan. Pharmacist, medtech, chemist. Sa totoo lang po, Madam Chairperson, mataas din po ang attrition ng FDA. Marami pong umaalis. Sir, sentido common lang, ano? Babalik ulit tayo dun sa sinabi ko. Apo. Renewal lang for the past 5 years, 6 years, renew kayo ng renew, pinapayagan nyo. Kasi nga walang pagbabago sa formulation. All of a sudden, papatay nyo. And then, nung pinatay nyo, may bagong produkto from the multinational company na umusbong. Kinain yung market nitong mas maliit na company. O anong tawag doon? Sige nga. Pinaburan nyo itong multinational companies. I have no knowledge of that particular transaction, Mr. You Madam want me to Chairperson. give you later? Yes, Sir Rafi. Bigyan kita ng sample ng mga medicines na taon na, kasama na siguro kay Miss Jola, ilang taon na nakapending sa inyo. Ito yung mga SMEs. Pero sa mga multinational, Sa usaping kalusugan at kabuhayan, hindi pwedeng palakasan. Hindi pwedeng pabilisan para sa iilan at pahirapan para sa nakararami. Hindi lang ito laban kontra pekeng gamot. Ito ay laban para sa malinis na sistema, patas na regulasyon at tunay na pananagutan. Dahil kapag ang regulasyon ay bumagsak, hindi lang negosyo ang nalulugi. Buhay ng Pilipino ang nakataya.